Ano yung usapan niya ng gobyerno? Sinabi, babababain ang bigas. Sinabi, pagpapatayo ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kapaligtaran. Kaya ako, nalabas eh. Tutan ninyo, binuhay niyo ako eh. Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nagkala-gala ako na aso, dapat pinaliligo ako yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastos niyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha. Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino ito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Mitran, tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung sino nasa katwiran. Kaya kahit nag-iisa ka lang, sabi nyo. Isa lang, basta ikaw nasa katwiran, may labang ka. Okay? Hindi ito paramihan. May yung gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa akin. Mahala kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito kami. Okay, wait ako kayo, para makilala nyo ako. Pasensya na kayo, makapakamata. Okay lang? Kaya nyo! Kaya! Hanggang bukas ang makas! Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa serbisyo. 16 na taon. Class of 1983 ng PNA. Mga sikat-sikat na mga klase ko. Yan pinakasikat ngayon. Gusto na, misa! Gusto na. Siya yung, ano si Ginawa Spiritual Advisor. National Security Advisor, si Ed Anyo. Tsaka may apat akong istanga, kasama si Ed Anyo, na naging chief of staff. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, may nabutan kami, nakatay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino, ay bakit naman kaya, na? Tuloy-tuloy na yan si Marcos. Kaya, pagka pinatay niyo si Inday Sara, magtuloy-tuloy yan. Diba? Patayin niyo si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo nang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo nang ulitin yung nakaraan. Uulit. Respetuhin kayo yung history natin. So, kung pinatay si Ninoy, hindi lang tagal. Nag-people power na. Dalawang taon, 83, 84, 85, tapos 86. 1985, nasa na ako sa Cayenne Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Kung ako nakatikim ng Pinyang, baptism of fire. Tapos, makikita nyo naman sa ano ko sa pangalan ng channel ko? Pinoy Survivor. Pinoy Survivor. Nag-vlog pa no? Pinoy Survivor. Okay. Tapos na binata kami ni Colonel Onasan sa Cagayan Valley. Colonel Onasan. Tinatanong namin. Okay, bakit nandiyan si Sir Greg? May kuti ka ba? Meron daw. Sabi ng mga kasama. Uy, yun ay pumatok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap ng mga opisyal. Buti kayo mga nag-uusap-usap ano? May nag-uusap-usap pa sa AFP at sa PNP? Wala. Mga professional sila. Professional. So, kami noon, kung bumaba kami, nauna ako. Sabi ko doon sa CEO ko, alanganin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo magpapatrolya kami, tapos papapa kami ng bundok, tapos doon, isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ko lahat doon So, pinaka-the-best, mauna ako. Mauna ako, tapos malaman kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo, parang di ma-monitor, ikakasal na ako, sir, magdinong ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy ko kita. O di, baba ko. Hindi nagtagal, sir, mag-asawa na ako, dinong ka na. May umiiyak na, mayroon na nahuli ko sa Malacanang. Si Dick Morales, Captain Dick Morales, at saka si Major Brillantes. Para naman namin, namamista ako, ikapo si Colonel Major Brillantes, sa Ringer. Gusto namin kapos. Tapos nun, umutok na, sinaunasan, nag-withdraw, sa Aguinaldo. Si General Ramos, saling-pusa. Binigay ni Unasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyan kay Ramos. O kita mo, papahuli ka? Ayaw kasi sumali ni Ramos.
Ngayon, sumali sila. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Ganito daw kwento. O, di fast forward na, February Revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Unasan, nandun yung rank. Kapindado. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Unasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang FTF. Nandiyan kami para sa inyo. Eh, wag na lang. Wag na lang. Wag na lang. So, kaya kami tumatayo kasi may mali. Sobrang mali. Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yun yung rason. Kasi nakita namin doon, nag-usap kami ni Commander Bugay, ni General Metran, general niya sa amin na pangit, yung wala talaga hindi mo maasahan, wala. E paano, makukulat tayo sa araw, lulusubin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi ka papaya, masupiling tayo. Kaya nandiyan yung Filipino Guerrilla Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing, yung armed forces, we will help them, at saka yung PNP. Yun. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Okay, matapos. Ano na, sunod? Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay? So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos nun, yung pagka ano, balik ako doon sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panigulita. Kasi Takwin, Naksagurde, nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bugay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Buti pa. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Kabay. Kiki ang kilala sa akin. Kiki, kasi Enrique. Kiki, kailangan ka namin sumali dito sa Bukita. Sabi ko, sino iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, kung na, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Di ba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo? Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasapalaran yung buhay ng tao ko para i-send lang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry ay hindi asawa ko, ay na. Nagpudit pero hindi namin alam kung sino ko. That's why hindi ako sumali. Hindi ako sumali. Kung iba dyan na naninira, sila sumali. Sila sumali. Ako hindi sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali! Yung kutita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people. Hindi mag-kutita. Kaya nang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP, hindi kutita. Hindi dapat ganun. Hindi incitation, incite rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino aasahan nyo? Sino? Tayo! Ang bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala kayo di mga kundi tayo! Bansan natin to! Okay. 1989. Tuloy ko na. 1989. Kasi si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na medyo kailangan kong magano, kaya nga, pero okay lang, minamalat nga. Minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko yun. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang Ranger Company, akin yung airport na
tayo. Sir, kami sir. O buta na, sasama sila pag tayo. O di, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O di, o sir, okay yan sir. O di, nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Taib, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit tayo may bigay susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan niyo gagamitin yung susi? Kukunin yung baril, hindi pwede, lalabas yung baril. Sir, mamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo, tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So, ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kung ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, Class 79 PMA. Yung naging Bureau of, katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1 star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PMA. Kasabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, ang daming general sa bansa natin! May walang libyag na tumayo! Ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo! Okay. Huwag nyo nga sarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Alam nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Hayaan nyo, huwag nyo papasilin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag ito nagkapikunan, magdedeclare ko ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Tapusin yung kwento ko. Meron pang trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko dun sa mga kasama kay General Enrile. Pero ang daming general, walang gustong tumayo, sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka dun, papatayin ka dun. Hindi, kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Mag-volunteer ka na yan. Ay, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ako makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia. Plus 62 PM, mista niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, Class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, sir, tulungan niyo kami dito. Yun si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA Intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mapunan nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip po ang Pilipinas na civil war. Na iyon ang ginagawa namin yun. Sinasakit namin. Diba? Noon sabi ko, sir, 6 tayo. Sino? General Enrile. Captain Pangilinan, edikam niya, Class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ako, si Lieutenant Dudong Taone, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Amukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Para daw, alam na Ranger kami. Papasok. Kaya kung hindi na kailangan sir, mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Nakasama ko sa Mindanao, yung iba nakasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No, binabaril ko sila, tatama ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan. Nakasniper ako. Dapa! Dahil pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak sir! Bang! Wala mo sir, wala nang bulaklak. Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Luto-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nag-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, kapyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Sinanage kami ng password, yung password. Pinakailan, may sounder ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahugani. Kung ano depende sa password na pinag-usapan, ng mga sundalo. So sinanage ako. Sabi sa akin,
Sir, Papa Whiskey. Hold, who goes there? Papa Whiskey. Password. Papa Whiskey. Nara. Alam niya, sagot ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko, gato. Gato. Di mo kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan ba si Captain Lieutenant Kapuyan? Imista ako. Yung naging NCIP. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Grille kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, Class 71, at Damong Senior. Walang ikulong. Walang ididisband na Ranger Regiment. Walang ididisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, masugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakagdo na sa green karustan sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabogan yung mga tao. Nagdabogan! Binahampas niya yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy itong gera nato, labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lee, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko, delikado, puputok yun. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nakakita si General Enrile na ganyan. Sir, kaya na sir. Kaya na, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Taas sa kamay. Kaya na, kilala niyo ako. Yung sino nakakilala, taas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba, nakasama ko, iba, tinrinig ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Kaya gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Nagkasaan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Tapos sabi sa akin ni General Rene, lumapit. Iging, alam mo ba yung ginagawa mo? O sir. O sir, alam ko. Delikado yun ha. Nag-negotiate na tayo. Ayaw mo bumalik eh. Ayaw mo bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Kasi sabi ko, ako pala sir, alam kong ginagawa ko. Ang Ranger kasi, parang aso yan. At saka mo yung puweg, yung buntot, kahit paalaga ka, kakagating ka. Kaya yung Ranger, pagka yan, tinagat mo, agaya yung ginagawa nyo ngayon, puta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Ang kaliwa kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok nanggagaling doon sa gobyerno. Tandaan niyo yung sinasabi ko ngayon ha. May relasyon. Ang unang putok nanggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Fort Spark. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, pupakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati. Ako ang magdadala sa inyo. Dahil sabi ng mga tao, yay. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos nun, sabi ni General Enrile, ayan na, papasok na yung mga Ranger, maglalabasan na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrile dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, doon sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung Ranger doon, mga nagrebelding sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Lahat sila nagkaroon, ako naman hindi tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Tinulong ang mga sundalo namin. Tinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan niya ng gobyerno?
Sinabi, bababain ang bigas. Sinabi, pagpapatayo ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kabaliktaran. Kaya ako, nalapas eh. Puta ninyo, binuhay nyo ko eh. Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nagkaalagala ako na aso, dapat pinaliligo ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha. Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino ito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Bertrand, tawagan nyo kami. The moment na may isa lang, isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang. Isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pukpukin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo ang taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang magsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, ang titirigas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito, sabihin sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka meron dito na masaktan, meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply akong janitor. Janitor! Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Bakit mga janitor? Taas sa kamay. Alam niyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko! Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Babalikan ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Balik natin! Balik natin! Ang sino man kumalaw sa inyo, kahawin natin! Kahawin natin! Huwag kayong papayag! Huwag kayong papayag na upakan tayo. Magpodulog ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag! Huwag na huwag! Bansaan nyo to! Bansaan nyo to! Hindi kayo alipin sa bansa ninyo! Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo! Ngayon, pangalawa! Tatlong araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kating na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung mayroong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao! Babakas sila! Totoo yan! Nakahanda sila! At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Uto na ninyo? Tatakutin nyo kami? Tayo na ninyo? Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines! Sa taong bayan! Saan? Sino nakaproban ng konstitusyon? Taong bayan! Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente! Down the line! AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the Constitution. Ano ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa... Tama ba na kumampi kayo sa magdanakaw, sa mga buhaya? Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Kumakatay ng baboy. Kumakatay ng baboy. Upakin namin na. Baboy na, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. E bakit nyo kami aawain? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin, isa lang masaktan. Lahat kayo, lalabanan namin. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, na pagka-flat tire na, papaandarin mo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? O sino man yung driver na yan? Patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Si Sara! Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong,
na umaandar tayo. Hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa karoroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Balik ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare nga ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong ikat, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo kwento ko, Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, nag-isip kayo, tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo, nasasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang saka, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kinusahan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor, natidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to, sinasabi nila na kay sila, they are, downtrust nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot ba kayo? Sinabihan ako, kaibigan. Huwag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. At gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander Bugayang magsasalita. Maraming salamat sa inyo.